Meron din akong virtual card at talagang hindi ko talaga ini-ignore din ang benefit and safety of having a virtual card, especially when we are shopping online. Hi everyone! Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. So here I am to tackle some queries or another set of queries for today. Alam nyo ba na hindi lang kayo ang natututo, kundi ako rin, natututo rin ako sa mga comments and queries ninyo. Kaya nga, kung may mga ideas din kayo na hindi ko alam, malay nyo hindi ko alam, so i-share nyo naman dito sa ating YouTube channel para matuto naman ako somehow. At hindi lang ako, kundi yung iba pang subscribers natin dito sa ating YouTube channel. Have the courage to share kasi hindi lang ako yung matututo, kundi lahat ng ating mga subscribers, especially sa mga newbies or baguhan sa credit card. Okay, so sige na. Tuloy na tayo. Umpisahan na natin ang ating pagtatackle sa mga queries ninyo. Okay, ang una nating subscriber talaga. Okay, sige. Ang una nating subscriber is si Rolando Kauntoy. So, hi Rolando, shout out sa iyo and thank you for dropping your comment. Ang sabi niya, hi ma'am, ask ko lang po, magkaiba po ba ang credit limit ng virtual card compare sa physical card? Thanks po, sana masagot. Okay, ang virtual card is another card na ibinibigay ni bangko sa atin, kumbaga katwin ng ating regular credit card. So kumbaga, meron kang regular credit card, pero binibigyan ka ni bangko ng virtual credit card, pero itong virtual credit card na to connected din dito sa credit card mo. Para kapag nag-shopping ka online, safe siya kasi talagang design siya for online shopping. Itong virtual credit card also has its own credit card and has its own CVC or CVV sa likod. Magkaibang physical card talaga, pero virtual lang ang tawag sa kanya kasi ginagamit siya online. At hindi siya pwedeng gamitin pang-purchase sa groceries, pambayad sa fine dining, and other purchases. Kasi kapag nag-purchase ka ng grocery and other things, kailangan ang gamitin mo is the regular physical credit card. Pero kapag mag-shopping ka online, ang gamitin natin is the virtual credit card. So, paano nagkakaroon ng credit limit ang virtual credit card? Ina-assign lang yon. Kapag tumawag tayo kay bangko to apply for a virtual credit card, itatanong talaga ni customer service representative sa iyo kung magkano ang credit limit na i-assign mo doon sa virtual credit card. So kung magkano sa tingin mo ang pwede mong shopping online, halimbawa maglalasada ka or magsha-shopee ka, so yung amount na yon lang talaga ang ita-transfer ni customer service representative yon. Kung magkano yung sasabihin mong amount, yun lang talaga yung ita-transfer niya doon sa virtual credit card. So, walang sariling credit limit ang virtual credit card. So, yan, Rolando, sana na-clear up yung query mo. Thank you so much for dropping your comments and for visiting yung ating YouTube channel. Sana nakapag-subscribe ka din. Okay, so punta naman tayo sa ating Facebook Messenger. So, may tanong si Tulio, ang sabi ni Tulio, pwede po ba mag-loan ng cash if kakakuha ko pa lang ang CC ko sa BDO? Yes, pwede. Basta na-activate na siya, syempre, di ba? So, ang first step na gagawin mo, Tulio, ngayong na-receive mo na yung credit card mo is i-activate mo siya. Once it is already successfully activated, so lahat ng features at ng benefit ng credit card na yan, pwede mo na siyang i-enjoy. Basta, as what I've said, activated na siya successfully. Okay, so Tulio, maraming salamat for dropping by and for subscribing. Sana nakapag-subscribe ka din. Inunahan na kita. Thank you for subscribing. Sana talagang nakapag-subscribe ka na. Thank you so much.
Okay, here is another query na nanggaling pa rin dito sa Facebook Messenger natin, si Melba. Hi Melba, shout out sa'yo. At medyo mahaba yung query ni Melba, pero ito, ano ko na lang siya, i-summarize ko na lang siya. No, ang question ni Melba is that yung kapatid daw kasi niya, merong secured credit card kay bangko na may 100,000 pesos na hold amount. Ngayon, mag-abroad kasi yung kapatid niya at kailangan niya ng pera for the placement fee. So, ang plano sana nila is to cut the secured credit card para maibalik yung hold amount, di ba? Yung collateral na amount with bangko. At yung amount na yon ang gagamitin niya pang placement fee dun sa pag-a-apply niya papuntang abroad. Okay, so Melba, ganito. Usually, may terms and conditions contract, we may say it that way, ang secured credit card. So, meron kasing agreement ang client with the bank kung ilang taon or ilang months na pwedeng naka-hold yung iyong hold amount or collateral amount. So, may mga bangko na nagbibigay lang ng contract na 6 months, yung iba 1 year, yung iba 2 years. So, balikan mo, sabihin mo doon sa kapatid mo na balikan niya si bangko at itanong kung pwede nang pakat yung kanyang secured credit card. Kasi sabihin natin sa kanya, explain natin kay bangko na you really need the amount para pambayad sa placement fee. Another thing that we have to consider is kailangan paid lahat ang credit card bills niya. Okay, para easier for the bank just in case na i-grant yung pag-cut or pag-cancel doon sa secured credit card ng kapatid mo. Okay, so there you go. Sana medyo nalinawan kayo ng konti. Just in case meron pa kayong additional query, you can drop your comment here in this video or you continue your message doon naman sa ating Facebook Messenger. So, thank you so much, Melba. Another query na itakal natin is ang message or ang query naman ni Apitan dito sa Facebook Messenger. So, Apitan, hi! Shout out sa'yo. At ang sabi niya, ma'am, applicable po ba ang OFW sa personal loan na hawak niya? So, I think ang sinasabi or tinutukoy ni Apitan dito is yung kay Lori Inay na ating agent for personal loan. At tinatanong niya kung applicable for the OFW, yung personal loan na hinahawakan ni Lori Inay. Now, ang suggestion ko sa'yo, Apitan, I strongly suggest that you communicate with Lori sa Messenger at mag-inquire. Itanong lahat ng mga queries mo sa kanya regarding the personal loan for the OFW. I believe na i-assist ka niya kahit pa nasa abroad ka kasi meron naman na tayong Messenger, diba? So I believe that she will be able to, bigyan ka ng option kung halimbawa man dito sa query mo about personal loan for OFW. So Apitan, thank you so much. Okay, so here is another message naman na nanggaling dito sa ating Facebook Messenger at gusto kong basahin to kasi very inspiring, nakaka-encourage at nakaka-uplift ng spirit or ng soul. Galing kay Ruth Martinez. So, hi Ruth, shout out sa'yo at sabi ni Ruth, Natalie ako, panoorin mga vlog mo kasi bukod sa malinaw kang magpaliwanag, malambing kang magsalita. Thank you. Wow, Ruth. Thank you so much. Yung appreciation mo na sinabi mo malinaw, ako magpaliwanag, malambing, boses, magsalita. Thank you so much, Natalie or Ruth. I appreciate it so much from the bottom of my heart. You know what? Mga ganong konting appreciation lang sa akin ang saya-saya ko na kasi mababaw lang talagang kaligayahan ko. Okay, so maraming salamat, Ruth. I really and deeply appreciate it from the bottom of my heart. Another comment na nanggaling naman sa isa pa nating subscriber dito sa Facebook Messenger siya nag-message. Sabi niya, by the way, siya si Dayan. Dayan Talinya, hi, shout out sa'yo. At sabi niya, hello po Miss Crisel, good evening. Good afternoon. Okay, I just watched your video sa YouTube channel about East-West Personal Loan. Is it okay to ask if active pa po ang agent ninyo?
Thanks po. Okay, so ang tinutukoy niya is nag-iisa lang naman talaga yung pinagkakatiwalaan kong loan agent. Siya si Lori Inay. At I would just like to mention na nawala kasi yung yung dating phone number ni Lori Inay kasi nawala yung cellphone niya. So, she needed to buy or purchase another phone with another cellphone number or another SIM card. Kaya ngayon, may bago na siyang cellphone number. So, if you are all interested to know about it at kung paano niya kayo pwedeng i-assist sa inyong mga personal loan applications at kahit pa siguro sa credit card, may mga pwede siyang i-suggest na legit na kaibigan niya na pwedeng tumulong sa inyo sa inyong credit card application. Get in touch with Miss Lori Inay. So, go to my channel as I instructed para mapanood mo yung video at makuha mo yung cellphone number and the Facebook profile of our agent. So, thank you so much, Miss Diane. Ayan, so hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat muli sa panonood at sana po hindi lang manood, kundi i-like at i-share ang videos natin so that your loved ones, your friends, relatives may get to know some informations from my experiences and from my credit card journey. So, maraming salamat and always remember na kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, always remember that life is beautiful. Yes, it is beautiful because God is so good. Bye everyone!